earned prayer of our beloved parents in the Lord. That's why we feel the holy presence, my God. As we go on, Lord, I beseech to please anoint me. I cannot do anything without you, Lord. The word only my wisdom, my knowledge and understanding. And just open the mind and understanding of the brethren. Let them believe the gospel, especially the new ones, and remove the hindrances in our midst and doubts, disturbance of the devil. And bless us right now, God, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin, Diyos. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God, our risen Savior, and give double honor and respect to the beloved parents in the Lord. And we also remember and cherish the blessed memories and preaching of our beloved Labor Pastor, Willis Almeida, and beloved teaching of beloved Son Pastor, Linacuan Almeida. And greetings to the whole blessed Almeida family, Almeida children, and I greet also my beloved wife, my family, my co-workers, my co-preachers. To all of you, my dearest brothers in Christ, at sa lahat mga webcast viewer natin sa buong daigdig, nagantabay sa ating gawain dito sa GMCIM CDO live streaming. Palakpakan natin, Diyos. Malakas na palakpak. Mga minamahal, ay pinagpala tayo ng Diyos. Ngayon, mainit pa yung simbahan natin. Pagdating ng panahon, hindi na mainit. By faith yan, pagpalain tayo ng Diyos. Hindi kasi tayo nagmamayabang, nagpahambog na ito, nakapatindog na ng lupa, mag-budget ng tag-8 million. Hindi na. Pangit yun. Tayo, umaasa lang tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kaya actually, yung lupa pa lang natin nabili, 5 million na yun. That is katapatan ng mga kapatid po natin yan, nagbigay sila sa gawain para pangbili ng lupa. Kaya tingnan mo, pinagpapala yung ilang negosyo, trabaho, buhay. Ayaw ko nga sana magbili ng gano'n kasi yung 5 million dapat chapel na yung nakatindog. Isipin mo, yuta pa lang, lupa pa lang yun. Di ko magpatayo pa tayo ng chapel, another 5 million. Another 10 million. Saan tayo kukuha nun? Amen. Saan tayo kukuha? Hindi ko nang kasagot. Wala pala kayong panampalataya. Kayo ang gagamitin. Hingi tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Di ba sabi niyo buhay ang Diyos? Buhay, makapangyarihan. Sabi nga sa awit, how big is our God? How big and wide and His vast domain. Gaano kadako alaki ang ating Panginoon? How big is God? How big and wide? Wide pa ang Panginoon. And His vast dominion. Ang sakop niya lang buong daigdig. So kaya ng Diyos ibigay sa atin kahit 20 million, 50 million, 100 million, maliit lang yan. Pinagnanakaw lang nga ng mga gobyerno yung tag-bilyon. Amen? Sila nga makaya na, Diyos natin makapangyarihan eh. Kaya yan, eh ba? Kita mo? Pinagnanakaw lang nila sa gobyerno. Imagine, grabe. Ilang mali-malita nga kwarta din-deliver sa mga bahay ng mga sus, grabe. Ang bawat malita, tag 48 million ang laman. Ganon, kakurap ang tao sa lupa. Kaya dapat ang maghari sa lupa, walang iba, ang ating mahal na Panginoon. That someday, tayo inaasahan ng Diyos. Dahil hindi maghari ang Panginoon sa lupa kung hindi tayo muna kukunin sa lupa.
Dahil kukunin niya muna yung mga pinili, yung kanyang mga hinirang dalhin sa langit. In the rapture time. After the rapture, the wrath of God, the great suffering happened in this earth. Yung ginatawag na 7 years Great Tribulation period. Wala na tayo dito. Kaya sabi ng brother, we are pre-tribulationist Christian. Pre-tribulationist Christian. Ibig sabihin ng P-R-E, tribulationist Christian, tayo ay pabalikan muna kunin ni Diyos sa rapture. Una, pagkatapos is Great Tribulation nga 7 years. Sa 7 years Great Tribulation, dito magtataka ng 666, kumbisyon ni Satanas sa mga tao, magkagulo sila dito, grabing kahirapan, hindi ka makakain, makabili, maganegosyo, pag wala kang tatak ng 666 sa iyong noo, sa iyong right hand, yun po sa Biblia, Revelation chapter 16, you cannot buy or sell unless you have a mark of the 666 in your forehead or in your right hand. So, sabi in short, sabi naman na pastor, kung maiwan ka, mabilin ka sa rapture, yung word rapture is came from Latin word rapio, meaning to caught up. I-caught up tayo ng Diyos. Sa dako ng Thessalonians chapter 4, caught up in the air. Kunin tayo ng Diyos dito, sa lupa, i-magnetize tayo, i-caught up tayo, sakgawon kung sa Bisaya, lalinon tayo, i-rapture tayo dalhin sa langit. Kaya doon ang Panginoon bababa sa alapaap in the sky. And we shall meet the Lord in the sky. Salubungin natin Panginoon sa alapaap, sa panganod, hindi mo siya bababa sa lupa. Amen. Diyan lang siya sa taas, sa may alapaap. Amen. He appeared sa langit. The Lord appeared in the sky, is caught up tayo, dadalhin tayo sa langit upang tayo manirahan sa langit within 7 years. Kaya pinagpala tayo. Dito sa lupa, grabe, 7 taon na grabing kahirapan. Grabe, great sufferings sa mga tao. After 7 years expire, yun, bababa ng Diyos. Second coming of Christ in the earth. Second coming in the sky, rapture, ang second coming in the earth. Kasi first coming ng Panginoon, nagpakatao sa lupa. He became flesh. That is His first coming, first advent. His second coming to the earth, after the Great Tribulation period, 7 years, bababa ang Panginoon kasama yung mga banal na girapture niya. Amen. Second coming of the Lord from the earth to the earth from heaven with His saints. Mga banal tayong rinapture ng ating Panginoon. Then, yung mga nadaya sa Satanas within 7 years, may mga tatang ng 666, mga rebelde, mga tao, hallelujah, gusto sila magkipag-away sa ating Panginoon. Gusto nila agawin ng 144,000 nga mga pinili in the four winds nga mga Israelites people dito sa bukid ng Megiddo, bundok ng Megiddo. Kaya nagkaroon ng tawag sa Biblia, the Battle of Armageddon. Battle of Armageddon between the satanic people with the mark of 666 and the Lord. Ngayon, gusto ang proteksyonan ng Panginoon yung kanyang mga pinili, ng mga Israelites people, bumaba ang Panginoon galing sa langit. Bumaba siya sa palangit, bumaba, riding in the white horse, pale horse, bumaba siya kasama ng mga santo, banal na rinapture niya. At ang Panginoon, He consumed. Pinatay niya lahat ang mga demonyo nga may tag 666 with the power of from His mouth with the fire. Patay lahat sila, kaya luminalinis ang lupa. Wala ng mga demonyo. Then, si Satanas, gapusin na. Satan will be prison. Prison, Satanas, itapon sa bottomless pit, sa pinakamalalalom nga butas sa lupa. Ang impyerno kasi, bottomless pit. Walay katapusan nga butas. Bottomless pit. Dito sa gagapusin. So, doon sa impyerno, 1,000 years ang mga Kristiyano
mga pinili ng Diyos nga nadala sa rapture, naging sincero, naglingkod sa Panginoon. Kasama ang Panginoon sa lupa, mag-reign tayo sa lupa with the Lord with 1,000 years. Ang tawag yan, Millennium Kingdom. Sa lupa na tayo. Kaya sabi ng malapastor, pag sa lupa sa millennium, lahat ng mga hayop maging tame. Anad na ba? Leon, maghalik-halik sa iyo, ahas, wala na. Kaya naman, wala na may demonyo, gapos na Satanas. Kaya wala nang magpasok sa isipan ng tao, manukso. Kaya yun ang reign, 1,000 years millennium. Grabing kasi yan, kagalakan ng mga tao sa lupa, mga santo na tinubos ng Panginoon to the rapture at mga pinili ng Diyos nga may salita. 1,000 years, ang enjoy 1,000 years sa lupa. Grabe. Yan ang sabi sa Biblia, the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord. He is the King of kings and the Lord of lords. Yan po ang ating pinaka-the best nga countdown sa buhay. Nga tayo naging Kristiyano, anak ng Diyos nga totoo. Kaya wag natin sayangin ang ating paglilingkod. Wag natin bigyan ng parang walang kabuluhan lang. Kasi minsan ang Kristiyano, nagkukumpiyansa na. Amen. May nakita ko mga kapatiran noon. Nakikinig ba kayo? Nung walang-wala pa sila, walang hanap buhay, walang trabaho, yung mga beloved nila, sila nga mga sister, nga mga choir members, araw-araw nagpupuri sa Pasol House. Nangahayo pa, nangaray ebanghelyo, sa mga Kali Hospital, sa mga house-to-house, palagi umiyak sa Pasol House. Pero nang pinagpala na sila ng Diyos, nagkaroon ng trabaho ng magandang ilang mga beloved, hindi ko na nakita nagpuri sa pastoral. Nakakalungkot. Hindi ko na narinig nag-share, naghayo sa mga iba't-iba't lugar. Kumpiyansa na. Diba, nakapagtrabaho, nakapag-opisina, gumanda ng buhay, mayroon ng pamasahe, papunta sa church, mayroon ng ibili ng pulbo, mayroon ng ibili ng lipstick, mayroon ng kwarta ibayad sa parlor, magpaputol ng buhok, magpakulot ng buhok, magpa-trim ng kilay, tanggalin yung apimilok. So, may bibili na ng damit, nagpaganda na. Diba, piting na yung mga damit, piting yung mga palda, mga buhok, mga putol na. Hindi pa nga naabot sa ilalim ng sid-sid ng blouse, gipaputulan na. Nagpagwapa na. Dahil bakit? May kwarta na. Mas maganda pa pala wala kang kwarta. Mas maganda pa pala wala kang pera, wala kang hanapbuhay, trabaho, kaya palagi kas paswal ng gupuri. Nga naman, puri nga po, Lord. Pagpalain mo ako, Lord. Bigyan mo ng trabaho kong bilabid. Bigyan mo kong trabaho, Lord. Grabe, iyak palagi dito. Ang Diyos kasi mabait. Tumutugon sa panalangin. He always hear the cry of thy people. Hinabit the presence of thy people. Kaya tinutugon ng Diyos. Pinagpala. Ito lang yung warning ko sa inyo, mga minamahal. Pag kayo ginagamit ng Diyos sa banal na pulpito sa church, pag kayo'y pinagpala na ng Panginoon, so blessed by the Lord, because the Lord is very merciful and loving. Dapat lalo kayo didikit sa Diyos, lalo kayo magpakainit. You triple your init sa paglingkod sa Diyos. Hindi dahil pinagpala na kayo, lahat nagrandat sa magawa nyo, palamig-lamig na kayo, nakakalungkot. Manawagan tayo every last Sunday of the month. Choir members, adult, single, finest, youth, preachers, musician, mga kameraman, kailangan by fasting kayo. Dahil kayo ginagamit, makakalungkot. Iba dito, hindi na nagpa-fasting. Ang rason, busy. Busy sa trabaho. Pag sa gobyerno kagatrabaho, hanggang Biyernes ng trabaho, walang Sabado. So, wala kang rason nga hindi ka makapunta ng Pasol House, makabag-join ng puri, na magpasting ka kay 2 meals lang, para magampanan mong tungkuli mo bilang choir member. Mga minamahal, sinasadya niya, you sin willfully.
Sinasadya nyo na. Kumpiyansa kayo, tapos tayo kayo sa pulpito, wala kayong fasting, di kayo sumusunod, Lord's Supper. Alam mo, nakikita ko mga mukha nyo rito. Nakita ko rito, hindi nagpupuris pasula, hindi nagpapasting. Grabe ang struggling. Grabe ang struggle. Maramapuspos. Natapos na yung kanta ng choir. Walang nadamang presensya. Bakit? Hindi nyo nasunod ang kalooban ng Diyos. You miss a lot to do what is the will of God in your life as being used by the Lord nga bilang mga choir member. Kayo mismo ang maproblema. Kayo mismo ang maepektuhan. Bakit? Magigrave ang Holy Spirit. Masakitan ang Holy Spirit dahil hindi kayo marunong magpakumbaba, sumunod. You don't know how to obey the will of God and commandments of God, the policy of the church. Hindi kayo kaya magsunod. Dahil bakit? Because you have much money? Dahil may pira ka na? May pagpapala ka na? Mga minamahal, bantay kayo. Mag-ingat. Hindi tayo nagbibiro dito sa banal nga pulpito. Alam mo, banal ito, banal. Ang pulpito, stays na to, banal. Holy. Si Moses, umakyat sa Mount Sinai, kaya gusto niya kausapin ang Diyos. He want to sought in God, kausapin niya ang Panginoon. So we need, ngayo siya ng favor sa Panginoon. How, sabi niya, paano niya madala ang mga Israelita from the bondage of slavery in Egypt. Umakyat si Moses. Within 40 days, umakyat. Nung nito na sa taas ng Mount Sinai, kausapin siya ng Diyos. Nakita niya yung sapinit sa Tagalog. Puno sa kahoy, sapinit, nagalagablab ang apoy. Ang tawag yan, burning bush. Yun, nagmanifesto ang Diyos as a fire. Kaya ang Panginoon, He is a consuming fire. Hindi ka magsinsiro, baka uton ka ng Diyos sama sa kalayo. Nasa lagay sa Hebrews chapter 12 yan. Because God is a consuming fire. Hindi ka magsinsiro. Si Moses kinausap ng Diyos. Habang nagsalita ang Diyos with the burning bush, umaapoy niya kalayo. Anong sabi ng Diyos kay Moses? Nakikinig ba kayo? Moses, ang lugar na yon na tinutayuan mo, ito po'y banal. The place that you stand now is this a holy ground. Holy ground. Banal na ground. Lupa. Take up your shoes. Tama? Hubarin mo ang iyong sandalyas, Moses, before ka tumapak sa tinatungtungan mong lupa sa harapan ko. Kaya ang lugar na to, banal. Banal. Tinanggal ni Moses ang kanyang sandalyas. Ang ibig sabihin ng manifestation, significant of that, kailangan before ka humarap sa Diyos, buong puso, malinis ka. Buong puso, humingi ka ng patawad sa Diyos. Ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Buong pagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Dahil harap mo ang presensya ng ating Panginoon. Pag ikaw tumatayo ka dito sa banal nga pulpito, dapat malinis ang puso mo. Tinanggal mo ang sandalyas mo, tinanggal mo yung pride mo, tinanggal mo yung ego mo, tinanggal yung pagkatao mo, hinubad mo sa sarili mo, nagpapakumbaba ka. Kailangan tapat kang puso mo, gumagawa ka sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Upang dito madama ang presensya, kaya dito ibababa ng Diyos sa kanyang presensya, papasok sa puso mo. Pero hindi ka nakasunod sa pamantayan ng Diyos, hindi ka nasa kalooban ng Diyos, walang presensya bababa sa iyo. Kaya si Moses, bago ng Panginoon siya kinausap, binigay yung 10 utos sa 10 commandments, tiningnan muna niya yung puso ni Moses. Kung siya ba'y karapat-dapat magpakumbaba, bibigyan siya ng 10 utos para siya gagamitin to deliver the Israelites people from the bondage of slavery. Kaya pag tumayo ka dito, hindi basta-basta, before you sing praises to the Lord, dapat malinis yung puso mo.
nakasunod ka sa pamantayan ng Diyos. Nakasunod ka sa kalooban ng Diyos. Para pagdating mo dito, daluyan ka ng matamis na presensya ng Diyos. Ma-revive ka. Pero pag hindi ka nakasunod sa palisiyan ng church as a choir, wala kang presensya maramdaman. Nag-struggle ka. Why? Hindi nalugod ang Diyos sa iyo. You are stubborn spirit. Anong stubborn? Matigas ang ulo. Di ka sumusunod. Mga minamahal, I tell you this, bakit? As I go on. May isang choir member sa Maine, sister, matured na nga sister sa Maine, pinagkatiwalaan ng church, even mga beloved children, lahat pati duty sa choir siya. Pero ngayon lang, mga 1 month lang nakalipas, imagine, hindi nakabantay. Sumama sa isang nagpanggap, piki, nga siya daw ang successor ng malapastor nga propita. Sumama, nakipag-asawa. Nalumo, nalungkot si Beloved Pitts. Grabe. Imagine pinili, matured na yun, napakatagal ng choir. Nakapuntang na dito yun. Pero how come, in the split of a moment, nabihag siya. Nabihag siya. Doon pa sumama sa false prophet, nagpanggap na siya ay propeta, successor sa ng manapastor. Propeta daw siya. Nagpapost pa sa Facebook yun. Ngayon, sumama sila, nagpakasal na. Siya daw ang assistant pastora. Huwag tayo magkumpiyansa, mga minamahal. Sabi ng Biblia, pakibasa, beloved Bible reader, 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Bantay ka mo. This is the sign that are going to happen in the future, or will not be all or a sudden experience. Biglaan nga pangyayari. Itong mangyari, mga isa katanda, in the future. Yung mangyari sa iglesia. Pakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng 2 Tesalonica, Kabanata 2, ang talata ay 3. 2 hanggang 3. Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamagitan man ng Espiritu, o sa pamagitan ng salita, o sa pamagitan ng sulat ng waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. 3. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sabagat ito hindi darating maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Amen. Maliban sa English, that you be not so shaken in your mind, shaken, matayog, or troubled, neither by spirit or by word, salita, or by letter as from us, sabi ni Pablo. As that the day of Christ is at hand, malapit ang araw ng Panginoon. Ang pagbabalik ni Jesus, malapit na. Let no man deceive you. Yan, bantayan nyo Let no man deceive you by any means. Huwag niyo pabayaan nga may sunong tao magdaya sa inyo sa anumang paraan. Maraming palaan in all any means. Let no man deceive you by any means. For that day shall not come, sa araw na hindi daw darating ang Diyos, except there come a pulling away first, and that the man of sin be revealed, and the son of perdition. Darating daw muna, maliban, except there come a pulling away first. Dito tayo sa pulling away first. Ano bang ibig sabihin ng pulling away first? Pulling away first or rebellion must occur before the day of the Lord. Nakalagay dito, which state for that day will not come
unless the rebellion or apostasy or falling away come first, and the man of lawlessness be rebelled. Before babalik ang tao ng sala, perdition, lawlessness, nga magpatawag Diyos sa sanlibutan ito, nga siyang luhuran ng mga tao, maraming munang Kristiyano sa iglesia ang magrebellion, magrebilde sa Diyos, at sila po'y mapariwara, self-pulling away first. Rebellion or apostasy, mawala sila sa Diyos. Mawala. Bantay kayo. Before the day of the Lord come. Basi isa ka, isa tayo, sa mawala, magrebuilde sa Diyos at mawala sa totoong iglesia sa panampalataya before babalik ang Diyos. Dahan-dahan po yon. Sa hindi mo pagsunod, sa hindi mo pagpasakop, sa hindi mo pagpakumbaba, dahan-dahan yan. Dahan-dahan ka na lumalayo sa Diyos. Dahan-dahan na nagre-rebuilde ang puso mo sa Diyos. Sarili mo na lang ang palagi mong tinitingnan. Marami ka ng mga rasunes just to defend yourself. Rebellion ang tawag sa Diyos. Apostasy, close, nagpalayo ka na. You're falling away. Ikaw mismong lumalayo sa Diyos. Sa Biblia, for that day that shall not come, except there come a falling away first. And that the man of sin will rebuild and the son of perdition. Kaya tandaan niyo po, itong pinakamatinding sign in the future. Marami munang backslide, marami munang tatalikod sa Diyos, marami munang mag-rebuilde. Bantay. Pag naramdaman mo na yung puso mo, parang ayaw mo na magpasakop sa patakaran sa church, that is the spirit of rebellion. Naramdaman mo na, hindi ka ganahan mag-overnight, hindi ka naganahan magsimba Miyerkules, hindi ka ganahan magpakabanal, hindi ka naganahan magpasting, hindi ka ganahan sumunod. You are little by little falling away. Napapalayo ka na sa ating mahal na Panginoon. The presence of God is far bitter from you. Lumalayo na. Tingnan mo, yung mga ibang hindi sumusunod, hindi nagpa-fasting, makita mo sa pulpito, walang presensya. Grabe yung pagsumikap, taas ang kamay, ngiwi na yung mga bunganga. Natapos lamang kanta. Wala man lang isang patak na luha tumulo galing sa mata niya. Di ko man lang nakita na nanginig sa kapuspusan. Overwhelming kapuspusan. Grabe pagsigawan sa kapuspusan. Wala. Dry na dry. Uga na uga yung puso. Bakit? Dumadahan-dahan ka na lumalayo sa Diyos. Pag lumalayo ka na sa Diyos, tumatabang na rin ang iyong pag-ibig sa iyong asawa. Amen. Di mo kayo maka-amen. Dahan-dahan ka na rin tumatabang ang matamis mong pag-ibig sa iyong asawa, umaasim na. Hindi ka naganahan makita yung asawa. Hindi ka naganahan umuwi sa bahay niyo. Kaya nga naman, busy ka sa trabaho. Marami ka ng rason. Wala ka pa trabaho, wala ka pa kwarta, swila ka na. Doon ka palagi sa bahay mo, palangga mo yung asawa mo. Amen. Ngayon, ang pinagpala ka na, marami ka ng pera, hindi ka naganahan sa asawa mo. Amen. Wala may nag-amen. So, you feel, yan ang sabing Biblia, you are pulling away from the Lord. Lumalayo ka na sa Diyos. Your heart is full of rebellion and you are pulling away to God.
Marami ka ng porta, marami ka ng kinitaan, marami ka ng sweldo. Hindi na kompleto ang pagbibigay mo sa church. Noon, wala kang pera, lahat ng pera mo sa bulsa, ibigay mo lahat, kahit lagi lalakad ka lang galing sa church, puis yung tahanan. Ngayon, pati yung pangbigay mo sa Panginoon, binabawasan mo na. Pero pag uwi mo, pataksi-taksi ka na. Pag-grab-grab ka na. Amen. So, what you feel? You are act of rebellion to God. You are falling away. Dandahan ka na, bumabagsak at lumalayo sa ating mahal na Panginoon. Ito po yung mga sign that is going to happen in the future in the church. That talagang darating ito. Mga kapatid, paalaala ko lang ito sa inyo. Hindi po bastang paglingkod sa Diyos. We are not serving the Lord just because of material things. We're not serving the Lord because of money. But because of our sincerity, dahil gusto natin ng langit, anytime now, babalik ang Diyos. The day of the Lord will come. Pag tunog trumpita, lahat ating kayamanan sa lupa, lahat trabaho natin mawala, hindi wala tayong madala sa langit. Ang ating madala, yung sinseridad natin na paglingkod sa ating Panginoon. Dos puso't ang pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Yan po ang lilipad sa atin sa langit. Sunduin natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po yung ating profession sa lupa, hindi po yung trabaho natin sa lupa, hindi yung kayamanan natin sa lupa. Hindi masama maging mayaman dahil kailangan natin yung pera. Pero wag mong mahalin yung pira. Wag mong mahalin yung profession. Huwag mong mahalin ang iyong trabaho more than the Lord. Because the priority in our life, the primary purpose natin sa buhay is to place the Lord, is to serve the Lord. Dahil ang kaligtasan natin pinaka-importante. Wala na importante ang bagay sa lupa, ang kaligtasan ng tao. Yung pagdating ng araw, hindi kayo tapon sa impyerno. Ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan. Don't let Satan pull you away from the Lord. Snatch you from the Lord to become rebellious. Hindi ka na makasunod sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal, delikado. Delikado. Magbantay, mag-ingat, be aware. Here's a warning for us. Huwag kayong magkumpiyansa. Mahal mo yung negosyo, mahal mo yung trabaho, mahal mo yung profesyon, pero mas mahalin mo ang Diyos sa lahat. Pero ayaw pagpabayai, talikti ang imong husband or wife. Yun ang mali. Pag wala kayong kapayapaan magpamilya, wala kayong pag-intindihan magpamilya, hindi kayo marapture. Wala kayong peace of mind, wala kang peace of the heart, wala kang harmony sa pamilya, baka yun ang dahilan, loophole ng kaaway, hindi kayo marapture. Bakit? Ang iyong asawang lalaki, masamang loob sa iyo. Ikaw na asawang babae, masamang loob mo sa iyong asawang lalaki. Ang iyong asawang lalaki, masamang loob sa iyo. Baka yun ang dahilan, hindi kayo marapture. Kung hindi ka marapture, maiwan ka sa rapture, kahit marami kang pira, hindi mo magamit. Bakit? Kukunin ng 666. Dahil sila mag-roll sa buong daigdig. Lahat na property mo, kunin nila, wala kang magawa, malaking mga sundalo. Tulog-tulog yung adult square. Huwag ka pa tulog-tulog, sis. Baka maiwan ka sa rapture. Amen. Kung may pira ka, may pagpapala ka, huwag mo kalimutan ang Diyos. Hindi suluhin mo lang. Baka transaction man ka ng ginto, may bayar ka na sa ginto, may bayar ka na sa takyubo, huwag mo kalimutan ang Diyos. Hindi tayo nagbabawal sa mga takyubo, hindi tayo nagbabalaw sa mga ginto ng transaction nyo. Dahil ang prayer nyo, pagpalain mo kami ng aming transaction, mapurso ito para magabigay kami sa gawain. Hindi po ba natin binabawalan yan? Yung binabawalan ng church nga baka kayo ay may scam, baka kayo madaya, yung transaction hindi totoo, baka magbuhi kayo ng pera, kawawa na nga tayo,
ma-involve pa yung pera natin because we're expecting much billion. Tapos maloko lang tayo, iiyak tayo sa tago. Akala ko totoo. Akala ko totoo ang bayad. Nagbigay pa naman ako doon ng 5,000. Nagbigay pa ng 15,000 na nabigay ko kay siyempre expected ko. Pag may buyer na, ang babalik billion. Ang billion mo pumunta sa mga engineer, district engineer. Pumunta sa mga senador, congressman ang ating billion. Grabe nila ka-bilyonaryo, trilyonaryo pa. Walang nakitang project, ghost project. Ano ibig sabihin ghost? Walang nakita, multo. Mga minal, baka maging multo rin. Ghost din ang ating transaksyon, mag-ingat, magbantay. Manalangin ng todo na ito ba'y totoo. Lord, totoo ba itong aming transaksyon? Totoo ba itong aming nilalakad para makatulong sa gawain ng Diyos? Hindi ba kami ma-scam? Hindi ba kami maluko? Hindi ba kami ma-deceive? Kasi sa Biblia, ang panahon garon, maraming tao ma-deceive. Sa Biblia, pulling away, maraming mawala, maraming matagak, maraming mahulog before magbalik ang ating Panginoon just because of money. Magbantay. Hindi masama yung pera. Kaya kailangan ito yung pera. Pag wala kang pera, wala kang pambayad sa kuryente. Wala kang pambayad sa tubig. Wala kang pang gasolina, wala kang pang kurudo, wala kang bili bugas, wala kang bili ng ginamos, wala kang bili ng kamatis, patay. Kailangan ito yung pera. Pero sabi ng mga pastor, you have to use your blessing, your riches for the glory of God. Gamitin natin yung ating kayamanan, pera, para sa kalwatian ng Diyos. First of all, gamitin natin ang ating kayamanan, pagpapala for the glory of God. For the work of the ministry. Hindi po sa walang kabuluhan na walang sigurado. Kailan before you transact something, you see to it that is legit. Anong legit? Kinang legit ba? Tarong ba? Tama? Talagang sigurado ka. You earn for your living. Pero kung walang sigurado, huwag magipagsugal. Kasi yung pagsugal, gamble yan, gambling yan. Tingnan mo yung mga tao sa casino nagsusugalan, yung mga district engineer gabi pinagtatapon ng tag 1 million, 30 million doon sa casino. Walang sigurado. Kaya dalang kurakot para may balik yung talo sa casino. Kaya kawawa yung taong bayan ngayon, mga kitang naapektuhan. Dinipirsa tayo magbigay ng ating income tax return, magbabayad sa lahat ng mga buwis, pero pumupunta lang sa bulsa nila. Kaya ang bantala, kung ang iyong kinitaan, yung pera, pagpapala, ibigay mo dito sa church, sa Panginoon, sigurado may babalik. Millions of blessing ibigay ng Diyos sa iyo. Dahil sa Biblia, magbigay ka at ika'y bibigyan. Siksik, liglig, umaapaw, ibalik ng Diyos sa iyong sabakan kandungan. Kung gaano kalaki kadako ang iyong binibigay, the measure you met, and the Lord will measure to you again. Sukatin ng Diyos, and the Lord will give unto your bosom. Ibalik siya sa iyong sinapupunan. Siyong pasabakan. Ang Diyos, wala kang talo pag sa Diyos. Wala kang kanse sa ating malapang noon. Puro tayo pinagpapala ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Balikan ta kayo doon sa isang choir member. Kaya ina-address ko to sa mga choir members. Delikado pa bigla-bigla. Grabe, matured na to nga sister. Kapari-parehas kami mga 30, 40 years naglingkod sa Diyos. Pero may edad na rin siya nga babae. Single pa. Pero in the split of a minute, sumama doon. Makita yung sa Facebook, nagpapanggap-panggap na siya ay propita. Yung si Edsel Bautista. Yun, yung choir member natin na mainit, nabihag niya. Dahil mayaman yon. Mga kapatid niya abroad, may mga trabaho. So, binigyan ng pera. No? Dahil sa kwarta. Pero yung choir member na yan, suportado ng church. Nakalimutan niya. Naghangad pa siya ng more than that.
Kaya lisod yung sumubra pa yung sobrang ambisyon mo ba, so hindi mo maabot, pasukan ka ng kaaway. Sabi mo, sufficient for thee is able. Kung karo adlaw yung sufficient para sa iyo, bukas, masama na. Di wala kang katagbawan kung sa Tagalog, sa Bisaya. Amen? Amen. Hintayin mo yung tamang oras, panahon na pagpapalain ka ng Diyos. Dahil may pangako ang Diyos, huwag ka manghimagod sa paggawa ng mabuti sa tamang panahon. Mag-aani ka ng pagpapala. May pangako ang Diyos, and let us not be weary in well-doing, for in due season you shall reap if we faint not. Kung hindi ka mapagod, sa tamang panahon, mag-aani ka ng pagpapala. Huwag ka lang magmadali. Wait patiently, seeking for glory. Hintayin mo na may pagpailob. Wait patiently. Pagtitiis, pagpapasinsya. Seeking for glory. Immortality, eternal life, and blessing. Naghintay ka ng walang hanggang buhay, kaligtasan mo, hintayin mo na may pagtitiis. Dahil anytime now, ibubuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala. Ang problema lang, before babalik ang Diyos, imbis pagpalain ka sa material na bagay, itong bantayan mo, baka maagaw ka ni Satanas, mapahiwalay ka sa Diyos. You're falling away from the Lord. Yun ang delikado. Pag mapalayo ka na sa Diyos, delikado na. Matthew 24 verse 24. Ano ang kasulat? Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 24, ang talata ay 24. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga agpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari, Ano pat ililigaw kung maaari? Pati ng mga hirang. Pati ang mga hinirang. Ililigaw niya kung maaari. Mga even dapilik, ang mga hinirang pinili, madeceive, ililigaw niya. Kaya maraming lalabas, magsisilitaw, mga bulaang Kristo, at mga bulaang propita, mga agpapakita ng mga dakilang tanda, may mga tanda rin. Mga kababalaghan, mayroon pa. Ano pa ililigaw? Ilihis tayo kung maari. Diba? Pati ang mga hinirang. Even dailik. Gabi ka na kapinili pero malimbungan ka pa. Ano nangyari sa choir member? Gabi, piling na pili na siya. Grabe nang nagawa sa church. Grabe nang pagtiwala ng church. Grabe. Siyang leader sa mga finest. Lahat. Gano'n sila gumagawa ng mga kwan sa finance, lahat, nagtuturo, hindi basta-basta. Pagtitiwala ng beloved children. Kaya tagal na siya. Matagal na. Grabe. Tamo, totoo talang Biblia. May lumabas nga false Christ, false prophet. Yun pa inasawa yung false prophet. False prophet pa inasawa. Grabe. Sabi may mga milagro din sa amin. May promotor siya, yung may spokesman siya sa online . Ito yung hinirang na propeta kapalit ng Malapas Alameda. Si Prophet Excel Bautista. Propeta siya. Pinost niya pa, mga AI pa yung post niya. Kinasal na sila tong isang choir member natin na deceive. Grabe. Kawawa. That if were possible, they shall deceive the very elect. Kaya pinili ka na igsoon, wag ka magpumbiyansa. Di na ko alis dito. Itong katotohanan, Diyos mo ko said, walang iba. Mala pastor, propeta ng Diyos. Grabe mala dito, grabing binagali ako. Bantayan natin yung patutuo mo. Bantayan natin. Marami na nga nawala dito . Diba? Marami na. Na-deceive ng kaaway. Tayo nga membro, na-deceive pa nga, naluko tayo, na-scam pa tayo . Nawala na, marami na nawala. Kaya sa iglesia may maglalabasan. Bunglayon yung Kristiyano, paninang damo, bantayan nyo na.
bisin inside the church, mangumbinsi pa. Mangumbinsi pa. Kaya ikaw nga marunong ka, may pinag-aralan ka, wise ka, you know how to discern what is good or bad. And you know how to determine and discern what is the work of the devil. Alam mo yon, huwag kang sumakay, huwag kang sumama, huwag kang magpadala sa emosyon. There's sa Biblia, even if it were possible, they shall deceive the very elect. Kailangan pa dayain, iligaw ang mga pinili. Kaya mag-ingat tayo, mga minamahal. The best thing we do, be humble. Magpakumbaba ka lang palagi, paubos lang, sunod-sunuran ka lang. Kung anong kalooban ng Diyos, anong patakaran sa Iglesia, Palesiya, sunod-sunod ka lang. Magtapat ka, magbigay ka, sumamba ka, mangaral ka ng Ebanghelyo, pag sabi magpasting, pasting ka, itong patakaran, sunod-sunuran ka lang. Kaya sabi ng Biblia, obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod ay maigi sa mga sakripisyo nga halad, unsa pa na diya, mga minamahal. Importanteng pagsunod. Pag nagsunod ka lang, pakumbaba, itataas ka ng Panginoon. Pagpapalain ka ng Diyos. James 4:6, the Lord giveth grace. The Lord giveth graces to the humble. Ikaw ay magpakumbaba ka lang, grabe pagkapala. James 4:6, pag-ibasa. You know? But he giveth more grace. Wherefore say it, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Pag-ibasa. Praise the Lord. Sa Aklat ng Santiago, Kabanata 4, ang talata ay 6. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Sumasalansang ang Diyos sa mga palalo. Datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen. Datapwat nagbibigay ng maraming biyaya sa mga nagpapakumbaba. Kumbaba ka lang. Sunod-sunuran lang. Yes, yes ka lang. Yes, yes. Sabi ng awit, don't say no to Jesus, but say yes every day. Say yes anyway. Ayaw pagsabi, ayaw ko Lord, kundi ang sagot mo, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Say yes every day. Say yes anyway. Anyway, say yes. Every day, say yes. Don't say no. Lord, I am here. Para mapunta. Moses tinawag, here I am Lord. Abraham tinawag, here I am Lord. Ang sagot nila isa lang, parehas, here I am Lord. Panginoon, ni ako. Hindi magsabi, hoy, sinsaman ka. Ang sagot mo permi, here I am Lord. I am willing, Lord. Yes, Lord, I do it, Lord. What you want me to be. Sunod-sunuran ka lang. Upang maraming biyaya, pagpapala, ibigay sa atin ng ating mahal. Panginoon. Whether we like it or not, darating ang panahon. Nabi dito, future event. The falling away is the specific future event prophesied to occur before Christ's second coming. Rebellion and apostasy. The word for falling away, apostasy, in the original Greek can also be translated as rebellion or desertion and refers to the hindi ko masyado mabasa. Rebellious perfection or abandonment of the true worship and faith. Pag ikaw mapalayo sa Diyos, magrebelde ka, ang ibig sabihin, you abandon. Tinalikuran mo, gipabayaan mo ang totoong pagsamba at pananampalataya. Pag tumalikod ka dito, you abandon. You abandon the true worship and faith. Saan ka pupunta? Ito lang, yung totoong pagsamba. Totoong panampalataya.
Pag tumalikod ka dito, you abandon. Pinabayaan mo ang totoong pagsamba at pananampalataya. Last verse. Revelation chapter 22 verse 11. Itong bantayan natin, mga minamahal. Mabantayan natin ito sa Biblia. Praise the Lord. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 22, ang talata ay 11. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin, Diyos. Sa huling panahon, itong makikita, the sign in the future before the day of the Lord come. Sa iglesia, ang mga liko lalo magpakaliko. Ang liko ay lalo maging maliko pa. Ang mga marumi, mahugaw, ay magpakarumi pa. Ngunit ang mga matuwid ay magpakatuwid pa. At ang banal, lalo magpakabanal pa. Mga minamahal, baka sa pagbalik ng Diyos, nadatnan ka, naggawa ka ng liko, lumihis ka, lalo ka na daw magpakaliko. Kung gumawa ka ng karumihan, lalo ka pa daw magpakarumi. Hindi ka na makabalik. Apa ng mga matuwid, lalo magpakatuwid pa. At ang mga banal, lalo magpakabanal pa. Kailangan dito tayo sa matuwid at banal, mga minamahal, sa pagbalik ng Diyos. Kaya magkuwag kang kumpiyansa, mga minamahal. Anytime, babalik ang Diyos. Ang anytime naman, may hihilain ng kaaway. Ililigaw tayo ng kaaway. Bigay pinili pa. Huwag magkumpiyansa. Ngayon, pinili ka pa ng Diyos. Ipagpatuloy mo ang paglingkod sa Diyos na mabanal at matuwid. Huwag ka magliko-liko. Huwag ka magmayabang. Huwag ka magpakarumi. Lalo ka maging marumi. Linisin natin ang puso natin sa oras na to. Linisin natin upang lato luminis. Pagsisihan natin ang ating mga pagkukulang, mga hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi pagsunod sa patakaran ng iglesia, upang maibalik sa puso mo yung presensya ng Diyos. Linisin niya ang puso natin, tuwirin niya ang puso natin, banalin niya ang puso natin, daluyan tayo ng Santong Espiritu, mapuspos tayo, ma-revive tayo sa pagpauli natin. Huwag magkumpiyansa. Bakit pinili pa, maligaw pa, madaya pa. Hallelujah! Aking Jesus, tinitingnan mo bawat lakad ko. Sa tuwing naliligaw, hinahanap ko. Nalilimutan ka, sa kinagpapalala. Taas mo kamay mo. Magsumamo sa Panginoon. Kausapin mo ang Panginoon. Manalangin ka sa Panginoon. Magkulang man ako sa pagliliko. Baka minsan lumiliko na tayo. Mapapatawad mo. Baka lumakan na si karumihan. Lumakasalanan mo. Nagkakasala na tayo. Banggitin mo aking Nagkukulang na tayo. Ikaw ay aking hihinga. Hindi na tayo makasunod sa Panginoon. Pagsisihan natin. Manatili tayong banal. Manatili tayong matuwid. Jesus.
tuwing naliligaw, hinahanap mo, nalilimutan ka, ngunit sa'yo papalala. Maasahan mo, ano bang panahon, ano bang panahon? magkulang ba Magulang man ako, paglilingkod, mapatawad mo, makasalanan ko, banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking Singgit. kaibigan, hindi kita mababayaan. Sulit sa iyong kaibigan, salita mo'y di nagbabago. Sa buhay ko, Hallelujah! bumalik ka. Ano ba, bumalik ka. Jesus, Magulang, Jesus, mag-isa, ulit ka. ng dilim, Jesus. sa lahat. Hallelujah! Yatatata. Pag-ibig mo sa akin, kahit naman masama. Panginoon Jesus, ang lupang umawi at tanong sa dagat. Ang pag-ibig mo sa akin, Jesus. laging naman ang sama. Panginoon, Jesus. Pag-ibig mo sa akin, pag-ibig ko sa laging tapat at sapat. At sapat, Panginoon Jesus, tagapagligtas. Singgit, hallelujah. Panginoon Jesus, tagapagligtas. Purihin ka. Purihin ka. Jesus. Mga minamahal, maging sigurista tayo sa ating paglilingkod. Yung walang magbantay sa iyang sarili. Naligaw sila at nadaya. Kahit pinili ka pa pala, maligaw ka.
Mabihag ka ng kaaway. Birahin ka ng kaaway. Ilihis ka ng kaaway. Dahil nakasulat sa Biblia, before babalik ang Diyos, marami munang mapalayo sa Kanya. Tatalikod sa Diyos. Magkaroon ng apostasy. Magkaroon ng rebellion sa church. Magkaroon ng pulling away first. Marami munang pupunta sa kaaway. Di tayo papayag na mabihag tayo ng kaaway. Handa tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Mapaluguran natin Panginoon upang tayo lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Hindi na magtagal, malapit na mabalik ng ating malapay noon. Huwag natin pabayaan, bibihagin tayo, dandahanin tayo, birahin ng kaaway, palayo niya tayo sa presensya ng Diyos. Magsumika, maningkamot. Di ang buhay natin, hiram lang natin sa Panginoon. Ang lahat na ngayon sa akin, pinahiram lang to ng Diyos sa atin. Kaya pagpagamit natin to sa Panginoon. Habang may buhay, may lakas pa tayo, may hininga pa tayo, mayroon tayo, ito po'y gagamitin natin para sa gawain ng Diyos. Upang sa Kanyang pagbabalik, marami na ipakita, ipresenta sa Panginoon na mabuting gawa at kabutihan na paluguran natin ang ating Panginoon. Kahit maraming pagsubok sa ating buhay, temptasyon, hindi natin entertain, tayo nagpapatuloy, hinidaig natin ang kaaway sa pamagitan ng ating mahal na Panginoon. Hindi natin pwede i-abandon, patalikuran ang totoong pagsambat pananampalataya. Dahil dito tayo mabuhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya magsisi tayo ng taos puso mo. Maghinulsol ng taos puso. Puga ang puso mo. Pigain mong puso mo. Saan ka nagkulang, nagkasalag, kamali? Saan ka nagliko? Saan ka nagsupak sa Ginoo? Hinulsuli. Ibalik ang iyong pagsunod, pagkamatarong at pagkabalaan. Ibalik ang iyong totoong pagpapasakop sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabang inawakan yung tinapay at saka grapes, anong sabi ng Biblia? Sa palagi nating kakainin ang tinapay at inumin ang kupa, pinapakita natin ng kamatayon ng Panginoon ay nangyari na. Kaya kahit sino ang kumain ng tinapay, uminom ng kupa ng Panginoon, nga hindi karapat-dapat, siya'y magkasala sa lawas at sa dugo ng Panginoon. Let examine himself. Susiin niyo ang iyong sarili. Ay ka pa mukaon sa tinapay at mainom sa kupa. Ay ang kakain at uminom nga hindi takos karapat-dapat. Kakain siya at uminom ng tunglo sa iyang kagalingon. Wala niya tagaan importansya ang lawas sa Ginoo. Muning hidahilan, maraming nanghina, maraming nagkasakit, at iba nangamatay. Di wala na binigyan importansya ang sagrado na bagay na to, na maglingkod ng taos puso sa Diyos. Kaya magsisi tayo, maginulsol tayo lahat. Manalangin tayo. Opo, wala, Panginoon. Di kami sarapan mo, humingi ng tawad, kapatawaran. Patawarin mo kami, Lord, sa lahat naming mga pagkukulang,
lahat naming kalikuan, sa lahat naming pagkakasala sa iyo. Hindi kami makatago sa iyo. Alam mo yan, Lord. Sa oras na pinagsisihan namin, patawarin mo kami lamusan. Linisin mo yung puso, isipan namin. Gawin mo kami karapat-dapat sa iyo. Daluyan mo kami yung Santong Espiritu. Ibalik ang unang pag-ibig namin sa iyo, takot sa maglingkod sa iyo, kabangan mo kami, hindi kami madaya ng kaaway. Hindi kami mapalayo sa iyo, Lord. Hindi kami malila ng kaaway. Pangawakan mo kami, hindi malapit yun ang bumalik, Lord. Gusto namin ang langit, magmana kami ng langit, buhay na walang hanggan. Kabagan mo kami at patawarin, Lord. Sa dalangin ng Deres Bla Pastor, Parents in the Lord, in Jesus' name, hallelujah. Hawakan yung tinapay. Nagpasalamat na siya. Kanyang tinipik-tipik ang tinapay at sinabi, kainin niyo ito. Ito aking katawan na nadurog dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin natin. Hallelujah. Hawakan natin ang grapes. Tapos sa hapunan, yan kinuha ang kupa. At sinabi niya, ito ang kupa ng bagong testamento sa aking dugo. Gawin niyo ito sa palagi at inumin sa pag-alaala sa akin. Inumin. Purihin ka man na Panginoon. How great the word, how great the word, how great the word, how great the word. Look at how great. You are so great, Lord. You are worthy to praise, Lord. We worship and praise you with thankful soul. We lift the good only by Jesus. Thank you so much, Lord. For the forgiveness of our sin. Read the Bible for us, my God. Thank you so much, Lord. Hallelujah. For the mercy, for the kindness, for the compassion, Lord, to us, my God. Purihin ka, labatan ka. Purihin ka, Lord. Maraming salamat. Maraming salamat. Pagbatawan mo sa amin. Binalik mo yung banal na Espiritu sa puso namin, Panginoon. Singgit, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Malakas na palakpak. Malakas na pagsigaw, hallelujah. Jesus, hallelujah. Thank you so much, my God. Purihin ka, mahal na Panginoon, napakabait mo sa iyong buhay. Mga minamahal, mayroon pa tayong bisita? Wala. Wala man. Tayo po'y diretso na sa ating panalangin, sa ating mga pangailangan. Habang madanadama pa natin ang presensya ng Diyos. Habang nakaluhod pa tayo. Hallelujah! Hallelujah! Opo, dakilang Diyos, Ama sa Panginoon Jesus, minsan na pulit kami dito sa harapan mo ng susumamo, Lord. Sunod dalangin namin, dearest beloved parents in the Lord. Lahat ng Ginoo, patawarin mo kami. Alam mo, pinatawad mo na kami. Salamat sa presensya pinadama sa amin, Lord. Kaya nangkin namin tagumpay sa oras na to. Ang kagalingan, aming karamdaman, hilutasan ng problema, pagmapalang material, financial, pistol na bagay, pagpalago sa aming mga negosyo, trabaho, na buhay, pagigitan. Hinangkin na namin lahat ito, mahal na Panginoon. Di isa kami sa tagalawas, katawan mo, Lord. Pagpalain mo kami lahat sa oras to ngayon din. Dalangin mo na, Pastor, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah, 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 Jesus.
Habang nakataas yung isang kamay, ipatong kamay mo sa iyong ulo. Lahat tayo mag-rebuke with all power and authority. Ubo mo ba ang kapangyarihan mo sa kulitan sa daling ito? Lord, hunat na lang mga pastor, beloved parents, the Lord, Mama dear. In Jesus' name, demons and permanent sickness and disease, cast out from the might of Jesus. Be healed right now. Problems, vice, blessed, children, financially, spiritually, heal their sickness from the problem, remove their poverty, life, weaknesses from them, bless them sa pangawaka mo sila tanan. Sa pangalan ni Jesus, receive healing, problem solving, in Jesus' name. Amen pa sa Lord. Hallelujah. Palakpakan natin Diyos, mga namahal. Na tayo tumayo. Bayo kamot. Lukso kita tulog ka bisis, kusog na pagsinggit. Hello pa sa Lord. Hello pa sa Lord. Hello pa sa Lord. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Tinatapos ng gawain, mga namahal. So, I practice daw my MERS after the service. Ngayon, pupunta na po tayo, mga minamahal, sa ating closing prayer. Before that, kukuha mo tayo ng special offering. Mamaya at magkaruling muna yung mga finest. Kuha natin sa ating rapid anniversary. Ipag-pray natin, mga minamahal, na i-grant ng LGU Villanueva na doon tayo gagamit silang bagong gym na malaki sa ating anniversary sa December 7, mga minamahal, no? Pag-pray natin yan. Walang manghadlang sa ating mahal na Panginoon. Pag-pray natin ang ating mga finest choir, silang pagkakaruling, pag-ilagay lang ng box. Special offering muna. Lord, pagpalain mo kapatiran sa hindi nagsasawa. Nagbibigay sila mga special love offering sa church, dugang na mga pangailangan. Return the blessing to them, Lord, 1,000 times to the first prayer. Beloved pastor, beloved stand pastor, beloved children, in Jesus' name, amen po sa Lord. More than I could hope or dream of, you are poured in favor in me. What the in the house of God is better than 1,000 easy to world. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to leave now. You are more than enough for me. More than I could hope or dream of, you are poured in favor in me. One day in the house of God is better than 1,000 things to world. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to leave now. You are more than enough for me, Lord. You're more than enough for me, Lord. You're more than enough for me, Lord. You're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to leave now. You are more than enough for me. Amen. So, manindog na ta para manindog kita kay magbigay kita ng mga pledges sa lang karuling.
suporta sa ating gawain. Padayon tayo, mingi ng mga pledges nyo, patuloy sa ating future chapel sa dako ng Higpit. Ipapagawa po, mga minamahal, tulong-tulungan nato na. Mga minal, kaya para yan sa ating gawain, simbahan, mga minamahal, palanginan tayo ng ating Panginoon. At iba pa naman yung manghingi kami ng sobre sa inyo para sa ating gastusan naman sa ating church anniversary. No, lobby na pa yun. 34 years na anniversary natin dito sa dako ng Cagayan de Oro. Kaya sana suhalta, sama-samahan natin para tayo papalain ng ating Panginoon. Brother Alan, Brother Anthony, sino ba? Brother Anthony Flores. Alan Flores, man nagkamusulat. Nanintong tatanan, mga minamahal, sa ating closing. After this, meron tayong paglihans sa mga karamdaman, mga minamahal. Ating lingkuranan, tabangan, tikaman. Agin niyo po sa boxes dyan, itong mga pledges din. TV program ng puti ng box sa pulay sa yuta. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Lord Preacher, Kuya Andy Binias. Mga minamahal, tayo po ay magkaisang manalangin at masalamat sa ating dakilang Diyos. Opo, mahal na Panginoon, Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, sa matamis sa pangalan mo, aming pinakamahal na Panginoong Isus, at dalangin ng aming beloved honorable parents in the Lord, beloved Pastor, Evangelist Waldi Estrada Almeida. Kami lubos, masalamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa araw na ito, sa matagumpay ng banal na gawain. Mahal na Panginoon, salamat sa iyong paggabay. Mahal na Panginoon sa amin, sa iyong matamis sa presensya na iyong ibinuho sa aming kalagitnaan o simula sa iyong gawain. Sa bawat yugto ng iyong banal na gawain sa panagawitan, ng mga beloved choirs, mahal na Panginoon, sa pangatigit sa lahat, sa pangangaral, sa iyong banal na salita na siyang pagkain ng aming kaluluwa. Kami lubos pasalamat sa iyong mahal na Panginoon sa araw na ito at kami dumadalangin sa iyong mahal na Panginoon. Patuloy mo pang-ingatan ang mahal na katiran sa kanilang pag-uwi, sa kanilang tahanan, makarating silang maluwalhati, dala ang kasiyahan sa puso't isipan, mahal na Panginoon, at ibalik mo mga kabatiran, matagal na nawalay sa mga tulungan mo kami, patuloy mo ipagpalain, lalo na po sa aming darating na church anniversary, mapagpalain mong bawat isa, makatulong para sa layunan sa banal na gawain, mahal na Panginoon, tulungan mo at palakasin mo, pag-ingatan ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, ito ang aming samot dalangin, sunang dalangin ng malapastor sa makapangyarang pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. God bless you po. Maglaman